So good morning, Eastern Visayas. Mayong buntag Luzon, Visayas, ug Mindanao. Ingon man sa tanan nga maabot nini nga nga Sibya, maparadyo man or sa atong Facebook Live. Mga higala adlaw karon nga Miyerkules, ika-13 nga adlaw nining buwan sa Mayo tuig 2026. And welcome sa lain na usab nga edisyon nining ato nga programa. Good morning, Eastern. Nga maghatod o mga nag-una nga kalambuan, mga labas nga balita sa kinatibukan nga Riyon 8. Ang programang Good Morning Eastern Visayas. Inyong makauban mga higala kutob alas 9 sa buntag. Ihatod kaninyo sa iniusang puwersa sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko Sogod, Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko Calbayog, Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko Borongan, Philippine Information Agency, ug ang atong partner sa Akadim, ang Visayas State University, partikular ang DYDC-FM. Mga igalagikan diri sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sogod sa ngalan sa mga station manager Sir Dindo Alaras. Ingon man sa atong kauban sa Master Control Engineer Nuki Parado. Kini ang inyong alagad sa kahangina na Aljon Malo. Mga kaigsunan, kamusta? Kamusta? Ang inyong kabuntagon, ato nga panghinaot nga ang tanan, anaas sa maayo nga kahimtang, anaas sa maayo nga panlawas. Of course, magyud ka na ang labaw nato nga gipang hinaot, no? Update kita sa ato nga panahon diri sa probinsya sa Southern Leyte sa kasamtangan mga higala. Ting inita, labing init nga panahon ang ato nga nasinati. In fact, pinasubay sa forecast no sa ato nga diwas ti pag-asa, posible nga moabot sa 40 degrees Celsius no ang ato nga temperatura dinhi sa Southern Leyte para sa karon nga adlaw. Sanglit ato nga pahinomdom sa tanan, dili malimot sa pagdala sa inyo nga pamalakasan nga mga proteksyon, payong panangga sa grabe nga kainit sa panahon, tubig, no? Kailangan nato mo inom og igong tubig aron magpabiling nga hydrated mga kaigsunan. Uy, manindot karon nga update, no? Kay kagahapon mga higala, gipagawas sa kining PRC ang resulta sa nakalabay nga licensure examination for professional teachers, no? And tulo gikan sa Southern Leyte State University ang nakakuha o nalakip sa kining mga listahan sa top notchers mga higala. Atong i-congratulate no si Kim Gordiz gikan sa Bachelor of Secondary Education, top 5 mga higala. Top 7 usab si John Lloyd Tibon gikan sa Bachelor of Secondary Education nga program, o gingon man si Daisy May Tubia no para sa Bachelor of Elementary Education. So congratulations ingon man sa tanan usab nga mga nakapasar nga mga bag-ong magtutudlo. No, ang sunod na usab ni ini nga challenge mga higala no ang pagpang-apply o trabaho. Considering nga ubay-ubay pa pod nga mga let passers no kaniadto ang kasamtangan pa nga naninguha nga makasulod gyud no sa kining family sa DepEd. Bat ato nga gipanghinaot ang pagserbisyo nining ato nga mga atong mga bag-o nga mga professional teachers para usab no sa kaayuhan sa ato nga mga kabataan, especially karon nga mga panahon nga gikinahanglan gyud ang giya no sa mga magtutudlo tungod sa mga hagit nga gikaatubang sa ato nga Philippine education system. Ato lamang pong ipasabot in advance mga higala no nga adunay mahitabo nga power interruption. Actually nahitabo na, mahitabo pa alas 8:30 sa buntag, hangtod kini alas 11:30 sa buntag, partikular nga maapektuhan niini ang ato nga mga konsumidores diha sa Nueva Esperanza no sa lungsod sa Hinunangan. Again karon kini nga adlaw 8:30 AM to 11:30 AM. Sa oras nga 7 minutos ang nakalabay human ang alas 8 sa buntag, ato na nga paminawon ang mga pasiyo na nga impormasyon sa ato nga mga kaubanan nining Miyerkules nga edisyon sa programang Good Morning Eastern Visayas. Unahon nato mga kaigsunan,
Biyahe kita padulong Borongan City para maghatod sa nga mga pasiyo na nga impormasyon. Live gikan diha sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko Borongan. Mopay nga aga, atiso ka Abiria. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, damo nga salamat ka RP Aljon Malot sugad man hiton nakatutok yan na nan mamati nan miminaw nagwa-watch nagtatanaw hiton good morning Eastern Visayas ngan syempre nga natin mga ka PCO mga ka RP an nga natin liwat mga kasugbo nga academe sugad adton DYDC adton Sibianan han VSU. Yes, Ati Mikay, good morning. Nga dahanto niyo liwat mga kausa, di na nasabi nga institusyon, ngan radyo. Ngan kan SM Jen na balloon, musta USM? Wala bang blowout? Balitaw, sige, congrats daan. And nga daliwat kan Ma'am Eileen Diaz, natin naliwat ka pamilyan PCO, adon PIA Northern Summer, ginmamayo liwat ni RD Rian Orento, ngan syempre, ka RP Aljon Malot, regards liwatan natin, dida mga kausahad. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod Southern Leyte, ngadakan ESM, Dodens, Alaras and Company, mustayu, didiha amon, iyay, minamani nala nam ginaagwanta nala nam it nga kamapaso, na din, nahipatik didiha am, in Pirato, nga heat index, 48 degrees Celsius nga niya na nasa ring hipag-asa mag-aagwanta kami hiton 43 degrees Celsius. Sugad man na kakulapliwat nga adlaw sa natin mga kapatid nga may mga lakad yu kurikis ka dyan ka RP Aljon nga kinanglanggad mag-ingat-ingat kay hydrated nga na kung mahimo, iwasan natin pag inagtungon na ilarom iton malanit nga sirak ni Mr. Sun ilabinahin ti kaurugdo. Pero kung maging anuman, kay diri maladaman kita hita at magsisinirong hita at mga nayog, kinanglan man kita magtrabaho hagawas, ilabi na natin mga kasugbo nga mga farmer and fisher folks. Sige, ingat-ingat na lang, magpabili na lang kitahin nga resilient. Likewise, dihamon, ka RP Aljon Malot. Minaniliwat natin mga graduadohan Eastern Summer State University. 5 daman didihate ka. Pira didihaam anan masar. Eto, dirila nan masar. Kay nahiipod pa didahanton top 10. Nakahuman pala nga licensure exam. Hanton na pagigyan teacher base adton pinaka-latest nga pa-info adton namon Eastern Summer State University may daliwat didiha amon teka lima daman adton adton naka teka may bang kita unina mag sayup eto 5 daman ka RP Aljon Malot nga mga ka good morning Eastern Visayas 5 liwat adton nahipod dida naman hadton top 10 may da kami 5 nga top notchers ngan may da kami didi 358 nga mga bago nga LPTs base hadton kanan Marso 2026 nga let results. Congrats labi na nga dahanton ira mga Modra Bells nga mga fatherland. Balita nga daton ira mga kag-ano. Hindi naman pagtaga kuryente so far waray man may daba abiso yanahin power interruption yan natin didi mga kasugbong specific pa naman didi barangay Sungko Baybay 5 natin dida mga kapatid makaka-experience kami brown out or unina 9:30 nga dahiton alas 10 sa kadalila 30 minutos dara nga magi-installarin conductor
Dida naman hiton may DAR, Department of Agrarian Reform, Provincial Office. Sarani dida nasabi nga buhatan magi-installar hing conductor anto namon mga kasugbong adton Isamelco. So kadjut lang brown out pag taga tubig may napaawas hiton gripo particular na mga concessionaires and Borongan Water District. Pero nagpapaabat nahin pag hinay-hinay aton awas so tipid-tipid kita niton aton pagkonsumo daman hiton tubig pag tagapasi orden okay sliwat big check nga kodas nga dato natin mga kasagbong Philippine National Police labot lang nga nagmamantiner inagin mimintinar nira ito na pasi orden nagpapadangat pa inhirahin mga serbisyo publiko. Gawas na nga ni hiton iragin huraran pag serbisyo community service kudos mga kapatid adi adun amon anay syempre amon recognition ka namin itong amon SM. Parang kami i-blow out. Balitaw, ang aran po naman itong amon SM kan Tita Ruth Rivera Abunda. Siyempre, namon na didi mga kugihan nga mga kausa, technical team. Apo muna siyempre ni Chef Cudes. Nga na natin mga super taking nga mga engineers. Nga ito niya nakapartner. Apisak lawak. Ira engineers, Mark, and engineer RV The Diyos. Di na amon ipapatikim adton na mga pasiuna nga impormasyon nga nahikay nga mga balita adton atin mga kausa DYS Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan eto masakit inabursa nga balita. Pero maging anuman, asya man itdag kamatuuran, inflation rate sa Eastern Samar sumagka 9.0% ang bulan ng Abril yan nga tuig 2026. Ito adi ang pwedeng ging kabisihan na namon didi mga pulis. Eastern Samar First Eastern Samar Police Mobile Force Company nagdarain serbisyo nga may kasing-kasing libre nga turi nga arot. Nakatagamtam in por lo menos 50 nga kabataan yan nga summer. Natin pa ito ang pagsiservisyo publiko resolusyon para ipagpapadayon it partnership at LG Borongan ng Philippine Red Cross Eastern Samar Chapter ginpariguna nahan konseho. Pero lain iton mga balita nga manigaan na ay itong detalye di iton pagpalik kan ikaduha nga paypayan. Good morning Eastern Visayas so di dalakaw mga ka-GMAB. Good morning, Eastern Visayas. Yes, da mga salamat sa mga pasyo ng impormasyon at isok Abiria. And again, good morning ta no sa kinatibukang puwersa diha sa DYES Radyo Pilipinas sa Borongan. Of course, ubos sa pagdumala ni Ruth Rivera Abunda. Oras nato mga higala 15 minutos sa nakalabay humanang alas 8 sa buntag ning puntuha. Ato nga paminawon para usab sa nga pasyo ng impormasyon. Live gikan diha sa Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Kalbayog. Maupay nga aga, Sir Jean Navilon. Good morning, Eastern Visayas. Sir Jean, good morning. Yes, good morning. Maadjong buntag kanimo, Sir Aljon sa DYSL Sugod Southern Leyte. Kumusta na kamo dito sa Sugod sa Radio Pilipinas? Sugod sa pagpanguna ni Station Manager Dindo Alaras. Sugod man kan kasamang Sok Aberia sa DYES, kumusta na dida naton na mga kabutuan sa trabaho sa DYES sa pagpanguna ni Station Manager Ruth Abunda. Ngan tanan nga personal dida. Good morning. Ngan sugod man kan ka PCO Ma'am Eileen Diaz maupay nga aga sa bugos nga persa sa Philippine Information Agency Northern Samar. Ngan sugod man kan Miss Micaela sa DYDC FM
Visca Baybay City, Leyte. Maayong buntag. Dito sa siyudad sa Galbayog, very shiny day. Maadlaw na liwat ang siyudad sa Galbayog. Yan na pala. Na dulot na sa panit ang sirak sa haring adlaw sanglit sa aton mga bulad sa adlaw. Pag balon gud kamo tubig ngan paglikay para sa heat stroke kano. Sa peace and order situation, generally peaceful dito sa siyudad sa Albayog. Waray mga untoward incidents nga nagkaitatabo sa naglabay nga 24 oras. Sa pagtaga tubig naman, waray abiso ng Galbayog Water Company, mga daan na sa dupawa nga Abril, ininira mga post dito sa era FB page. So, duro-duritso kita sa serbisyo sa pagtaga tubig, pwera nala basta adlaw. Sa rin pa sa mga taga puro, anapod, wanapod, danay may awas, basta adlaw, danay naman nawara. Hain na siniyang pulusan ira increase, environmental fee increase atas taas, pero di rin maupay naman ang serbisyo. Maluya pero may awas ang tubig basta aglaw. Damulag yapon ang nagmamata kaagahon para lang makasalod sa awas sa tubig kay Roban. Labi na itong mga tagas ng mga lugar, nagsahon la itong awas ng tubig, di rin nakakasagka ang iyo tubig, pero mahal. Kanang siyudad San Galbayog, abunda man unta dito sa tubig, watershed area. Pero mahal ang tubig dito sa siyudad San Galbayog. Sa pagtaga kuryente, may the notice of NGCP scheduled power interruption sa Malgo 1. Yan ang Mayo 23 sa sunod nga simana, Sabado. Ika alas 6 hanggang alas 12 sa Udto. Waray kuryente ang Kapokan Substation, Feeder 3, Barangays, Tikang Kapokan, ganito sa Ipaw, Tubtub Gandaran, waray kuryente, yan ang sa sunod pa nga Sabado, Mayo 23. Ngayon, Feeder 1, Kapokan Old Road to City Proper, ganito Happy Valley Barangay, so waray kuryente. Tunod din para inisan preventive and corrective maintenance. Preparatory works for the final swinging of 69 kV Galbayog to Alin Line. Yan na naman sa sunod naman Miyerkules, Mayo 27, 30 minutos nga in between 6 a.m. to 7 a.m. mawara yan kuryente. 30 minutes in between alas 5 sa gulog na alas 6 ang gabi. Dida naman sa San Agustin Substation, Feeder 6, Barangay along Nakubi, ngadto sa Barangay San Agustin, tugdog na Dumatuginaw. Lakip ang municipality sa San Jorge, Karangnan Barangays. Ngan Karab Kariman Substation, Feeder 9, Municipality of Santa Margarita, kag sumhi ngadto sa Ilo, Gandara, Tambungan to Nakubi. Mga barangay sa Pagsangan Samar, lakip ang Pinalayan, Lahong, Dapdap ng Talinga. Feeder 10, mga barangay tikang Kapogan ngadto Obrero, lakip ang Pandayan ngadto Gaisano, Payahan ngadto Dagum, J.W. Bilimi Street ngadto sa hospital site. Pido, tukag buburak magsaysa extension to Narcisa, lagi panrawis ng Bagakay, ngadto Karayman, Burabod, ngadto Mumbon, Santa Margarita. Oray kamo kuryente sa Miyerkules, Mayo 27, 30 minutos in between 6 a.m. to 7 a.m.
30 minutos sa bubut nga sa alas 5 sa kulop nga doon sa isan gabi. Ngayon tayo baro sa NCCP nga da supposed sa Belco 1. Alright, congratulations sa bago nga State University President sa NWSSU. Congrats, Attorney Lorely Familiar Tangaran, DN. Siya yan na ang panupat na University President sa NWSSU. Congratulations. Sa mga headlines naman, pero naarungot, yan ang graduation sa NWSSU at mga kaganak. Namurisngaw, pasigi ang reklamo, sige na araba sa Facebook. Nano paantusun sira sa graduation day, yan ang Mayo 29, didasan labi na kung umuran, malapak ang NWSSU Oval, di may venues and graduation. Damuan na reklamo kay maski pa alas 4 para baligayan ang pasusan nila, pero mapasulag yapon alas 3 ang kulop. Siyempre maniniro naglilinian na itong nida kaya raman sa mga kababayanan ng mga graduating students ang era make-up ba pera ini na siyempre babayan sa beauty parlor 500 pesos pagpa-make-up, tapos paniliniyaw alas 3 ang kulop dito sa Oval. Siyempre pamamalhason ito linya pala halaba nga linya antes paso magparade tigadto sa era lingkuranan. Waray paliwat mga sering pa malabi na kung malapak mayumo ang NWSSU Oval Grounds. Sangit nagkakalulubong-lubong good sa niya anira stocking, anira high heels. Nga sugad man ang era lilingkuran. Kung kalulubong-lubong, ang daw na siya maging postura kung tadiri umuran. Nga labi na itong mga tiuli, hagrayo, ulian, magagabihan, mag-angkos sa nakaurian yan sa diri ini na tatagang solusyon sa MWSSU na problema. Yan, bueno, para naman sa pagtaga headlines, diyan natin mga i-share nga mga balita niyan sa second 30-minute stretch ng Good Morning Eastern Visayas. DNR ng LGU Calbayog magburobligay para sa housing project sa Barangay Trinidad. Pinakabago nga zoning results ug mga pitad ng proposisyon sa pagataman sa Calbayog Watershed o Biodiversity Reserve. Gintutukan sa ginbuhat nga second quarter meeting sa Napambi. Daram samar ginpailarom sa shellfish ban tungod sa red tide. Bag-ong agrarian reform beneficiaries na numpa sa San Jorge Samar. Amon to atong mga headlines, mga katukiban yan sa second 30-minute stretch. And Good Morning Eastern Visayas. Alas 8:26. Eastern Visayas. Yes, mga salamat sa mga pasyo ng impormasyon na Sir Jean Navilon, and of course, good morning ta sa atong mga kaubanan diha sa DYOG Radyo Pilipinas, Calbayog. Sa oras nga alas 8:26, ato nga paminawan na lain pa nato nga partner mga higala, magatudo sab sa iya nga pasyo na nga impormasyon. Gikan sa Philippine Information Agency, maupay nga aga, Ma'am Eileen Diaz. Good morning, Eastern Visayas. Ma'am Ay, good morning. Good morning, Sir Aljon. Good morning, Sir Jean, Ma'am Zoc, and Ma'am Mikay. Kung tamahimo ko ini in 2 minutes, kay wala na kita oras. Congratulations ngun akan Ma'am Pen.
newly elected nga president sa Association of Government Information Officers sa Borongan. Ngan congratulations gihapon sa 236 nga bag-o registered professional teachers from the University of Eastern Philippines. Api na sini ang UEP Lawang Campus, UEP Katubig, nga main sa UEP. So congratulations. Sa amon ulat panahon, party cloudy kami didi pero nasidlit an adlaw. Grabe ang pagsidlit nasulod san panit san ura-ura nga kapaso. Ngan sa amon pagtaga North sa Milco, may da yan na an NGCP, may da power interruption scheduled pagparong sa Iralinia transmission line. Tikang alas 6 sa aga nga to sa kalas sa isan kulop sa Sabado, Mayo 23 tungod ini san pagkandak nila sa transmission line preventive and corrective maintenance nga na preparatory works and final swinging of the 69 kV Calbayog Alin line. So kung maupay na ini, magkukusog-kusog nga dian kuryente sa Norte San Samar. Nga na announcement, kahapon, imubot kami sin 40 degrees Celsius. Ambot yan ang adlaw kay air monitoring at 11 a.m. Pero grabe, yan palang aga, gipaso ina, no? And Comelec may announcement, hanggang May 18 na lang ang voters registration, sanglit aton wala papakarehistro, dayon kita san Comelec sa katagsa-tagsa nga mga opisina. Nga Sir Aljon, an amon di headline sa amon laray uluhan para sa amon news second part, Bureau of Fire Protection sa Norte San Samar ginpakusog ang kampanya advokasya malikayan ang sunog ngan summer saya iglulunsad kasumpay san pag-abri san Ibabaw Festival 2026. Sa ngaran sa amon regional head nga gwapo si Sir Rian Arento nga sa mga managers sa naton mga Radyo Pilipinas all over the region. Good morning, it is Eileen Nalasandia sa Philippine Information Agency, Northern Samar. Back to you, Sir Aljon. Good morning, Eastern Visayas. Yes, mga salamat sa mga pasyo ng impormasyon, Ma'am Eileen Diaz. And of course, good morning sa kinatibukang puwersa sa Philippine Information Agency, ubos sa pagdumala sa atong regional head, Sir Rian Arento. Ninipunto ato nga paminaw ng katapusan nga magatod sa iyang pasyo ng impormasyon live gikan diha sa Dakbayan sa Baybay, partikular sa Visayas State University, gikan sa DYDC-FM 104.7, mayong buntag kanimo, Ati Micaela Gongora. Good morning, Eastern Visayas. Ate Mikay, good morning. Oo, good morning. Good morning, Majung Buntag, Aljuno. Ingon man sa mga kaubanan nato diha sa Radyo Pilipinas Sugod, sa atong mga tigpaminaw diha sa Southern Leyte. Majung Buntag, good morning usab sa atong kaubanan diha sa Radyo Pilipinas sa Borongan. Pinagi kang Ma'am Sok, no? Ingon man sa atong mga suking tigpaminaw diha. Maupay na aga liwat kan Sir Jean sa Radyo Pilipinas Calbayog. Sa mga nagpaminaw nato diha og sa kinatibukang puwersa sa naasoy nga stasyon. Ingon man sa atong kaubanan pod sa Philippine Information Agency sa kanatibukang Eastern Visayas. Good morning, maayong buntag, maayong buntag. Good morning, maayong buntag. Oo, sa atong tunghaan Visayas State University. Nagipangluhan sa atong Presidente Dr. Pros Ivy Yepes. Ingon man sa atong Dakbayan sa Baybay. Maayong buntag sa mga nagpaminaw nato sa bisan asang dapit maparadyo man via 104.7 or sa mga nag-view sa atong Facebook Live. Sa makausap pa, maayong buntag. Good morning and happy Wednesday mga higala. Sana sa mo Station Manager Dr. Cristina Gabrilio, Radio Engineer Sean Villa Gonzalo, kini si Micaela Gongora ang inyong makauban karong adlaw. Maghatod kaninyo sa mga balita, updates kalambuan dinhi sa Dakbayan sa Baybay. Yes, alang sa atong paunang impormasyon, magsugod kita mga higala sa update sa atong panahon. Oo, dinhi sa Dakbayan sa Baybay, dili gyud ingon ka init no or dili gyud hingpit nga nagpakita nga tong haring adlaw apan walay mga pag-ulan sa pagkakaruna. Kaganihang early morning so nagaulan gyud diri Aljuno and base usab sa gipagawas nga weather forecast sa Pag-asa. Partly cloudy skies to at times cloudy with the rain showers or thunderstorm. So kinahanglan ready
perme ang atong mga higala sa kanginan tumasuking tigpaminaw sa atong mga proud Viscans. Labi na kay aduna tay pahigayon unyang hapon no at 1 PM nga honors convocation. So sa atong mga honor students sa mga ginikanan kinahanglan gito anda magdala taw proteksyon sa init nga panahon ingon man basin mo kalit pod og uwan, so dapat magdala tag payong and of course magdala ta og tubig mga higala no. So atong temperatura ana sa 26 degrees Celsius, ang max ana sa 34 degrees Celsius mga higala. So mo kana nga tong update sa panahon and sa lain pa nga kalambuan gikan diri mismo sa tungtunghaan. By the way, congratulations no, top 1 gyud ang usa ka proud Viscans. Proud Viscan si Rachel Ray Recorte, iyag yung nasungkit no ang top 1 ranks sa secondary level with a record-breaking rating of 95.80%. So grabe gyud ang edukasyon, quality gyud indeed ang education din sa atong tunghan VSU no. So naka-record nakatala ang atong VSU og record-breaking adunay total of 22 top-notchers from VSU main campus and VSU Tolosa mga higala. So aside sa top 1 andun na sa top 4, top 5, top 7, top 8, top 9, and top 10 for the secondary level. And for the elementary level, aduna tayo top 3, top 5, top 8, top 9, and top 10. So, indeed, we're very proud, yun, no? And, mo lagi kining institutional performance sa VSU system niadtong March 2026 sa LEPT. So congratulations once again sa atong top notchers and sa atong Faculty of Teacher Education sa VSU main campus and sa Tolosa, sa Alang-Alang and ingon man sa kinatibuk ang Visayas State University. Alang niining kalampusan mga higala no. And sa lain pang update, oo, ang atong Baybay City Information Office nagpahibalo. O doon ay may nungdanong pahibalo no, gikan kini sa Comelec Baybay nga magpadayon hangtod sa Mayo 18 ning kasamtang tuig ang pagparehistro alang sa umaabot nga barangay and sangguniang kabataan elections sa Nobyembre 2 ning kasamtang tuig. Nunot nini nagpasabot sa Election Officer 4 Leonardo Dizon Jr. nga anaan na lang sila sa ilang opisina sugod Mayo 12 hangtod Mayo 28 gikan sa adlong Martes hangtod Sabado alang sa mga magparehistro, magpa-reactivate, magpa-correct o magpabalihin o presinto mamahimong mobisita sa nasoy nga buhatan. Sa laing bahin makakuha na og voter certification nga libre sa opisina sa Comelec Baybay. Ang opisina sa Comelec Baybay ana nahimutang sa second floor sa Barangay Integrated Building Luyo sa Metro Retail Stores mga higala. Sa lain pang manungdanong pahibalo, Mayo 16, 23 ug 30 na lang jud ang nahibilin nga schedule sa National ID registration sa Dakbayan sa Baybay ug ipahigayon kini dito sa Barangay Kugon Multipurpose Center. Ang takna alas 8:30 sa buntag kuto balauna sa hapon o first come first served ang mga naay priority number lamang ang maka-avail ining mga serbisyo no. Ang mga walay priority number mo serve o ma-serve gihapon sa National ID registration team human nila nga ma-cater no ang 70 ka mga kliyente ang una nga nakakuha sa priority numbers mga higala. Sa mauna, take note, May 16, 23 ug 30 nga date mga higala no. Pwede pa magparehistro ang atong mga katawan sa dakbayan sa Baybay nga wala pa national ID. Sa atong Leco 4 naman adunay Power Advisory number 2026-036 line upgrading. Time off 8:30 AM to 12 noon. May 14 adlong Huwebes ugma pohon kana mga higala apektado nini National Highway portion of Barangay Lamak, San Juan and Uwak, Hilungos. And sa atong Baybay City Water District ugma pohon adunay disconnection advisory sa mga adunay overdue accounts. Oo, adunay putol sa may barangay Kanipa, Barangay Santo Rosario o ingon man Barangay Santo Rosario sa may Lapawon. So sa mga wala pa nakabayad, mamahimong inyong bayaran ang inyong mga overdue accounts sa GCash, baka Land Bank e-payment portal or bisitaha ang buhatan sa Baybay City Water District. And sa atong peace and order, yes, padayon ng atong mga kapulisan sa pagsiguro nga luwas o safe and secure ang atong dakbayan sa Baybay. So nagpahigayon sila or maski pakusog pa ang police presence no kini in relation to Ligtas Sumvac or Summer Vacation 2026 through intensified enhanced managing police operations nga strategiya
nga nagatumong sa pagpakunhod no sa mga kriminal nga aktibidades and pagsiguro sa safety and security sa komunidad sa Dakbayan sa Baybay mga higala. Ug mao kana ang atong mga paunang impormasyon ug alang sa mga balita nga nakalap. Baybay City nakasulod sa top 10 winners sa Walang Gutom Awards 2025. Philroot Crops miduyog sa Inupakan Agri-Fair 2026. Tulo ka delegado gikan sa Baybay City Senior High School mo representar sa International Science and Engineering Fair. At ang iyang dugang detalye niini sa second half ng atong tulumanon. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Daghang salamat sa mga pasyo ng impormasyon na Micaela Gongoran. Good morning ta sa atong mga kaubanan diha sa DYDC FM. Samtang para sa mga balita nga ipadangat sa tibok pwersa sa Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Sogod. Lokal nga panggamhanan sa Dakbayan sa Maasin giaksyonan ang reklamo batok sa daghang langaw. DRRMO personnel sa Southern Leyte gipailawom sa pagbansay. Mga serbisyo sa probinsyal nga panggamhanan sa Southern Leyte dalhon sa Silago pinaagi sa Provincial Caravan. Oga kampanya batok human trafficking gipaligon sa kapulisan sa St. Bernard monitoring sa mga resort gipahigayon. Mga higala sa mga pagbalik, among ihatod ang kompletong detalye sa naasoy nga mga balita. Sanglit standby, mubalik pang Good Morning Eastern Visayas, saman lamang nining pipila ka mga mahinungdanong pahinumdom. Good morning, Eastern Visayas. This is a public service announcement. Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na ventilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o minifan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Dahil na rin sa matinding init ng panahon, kabi-kabilang sunog ang nagaganap. Kaya narito ang ilang tips para sunog ay maiwasan. Palaging i-unplug ang mga gamit na hindi ginagamit, lalo na kung aalis ng bahay. Bantayan at suriin ang mga electrical connections para sa mga faulty wirings. Iwasan rin ang octopus connection ng mga extension cords. Ugaliing i-check ang inyong mga LPG para sa singaw o tagas. Bantayan ang mga nilulutong pagkain, lalo na kung nagpiprito. Huwag itapon ang upos ng sigarilyo kung saan-saan. Huwag mag-iwan ng bottled water, glass bottles o kahit piraso ng salamin sa pwestong direktang nasisikatan ng araw. Sunog ay maiiwasan. Maging alerto, maging ligtas. Isang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Dan gihapon kamo nagpaminaw nining ato nga programang Good Morning Eastern Visayas. Atod kaninyo sa ining usang pwersa sa Radyo Pilipinas sugod Calbayog, Borongan, Philippine Information Agency ug DYDC-FM. Inipuntuhan mga higala ato nang ihatod ang kompletong detalye sa mga balita nga nahikay nining adlaw nga Miyerkules, Mayo 13, 2026. Atong balikan si Atiso ka Abiria. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Otro da mga salamat ka RP Aljon nga niya na mo nasusugdan ang pagpapadangatan mga balita nata diton ekonomiya, inflation rate sa Eastern Samar sinagka 9.0% han bulan han Abril. Ang detalye tikan kan kasamang Penpen Pumida. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
Agka nga 9.0% ang inflation rate sa Eastern Samar han Abril 2026, tika nga 4.3% han Marso, nagpapakita in 9% nga paghitaas. Sumala report han Philippine Statistics Authority PSA. Hagin dumara nga press conference sa Mayo 12, ginsabi ni Supervising Statistical Specialist Susan Amosco, mas hitaas in 0.5 percentage point ang inflation rate han Eastern Samar kumpara 8.5% han Eastern Visayas, gan mas hitaas gihapon hin 1.8 percentage points kumpara sa national inflation rate nga 7.2% han Abril 2026. Sumala PSA ang heavily weighted food and non-alcoholic beverages nga may 48.1% share o 4.33 percentage points ang nanguna nga nagduso han pagsagkan inflation ha probinsya. Sinundan ini ang housing, water, electricity, gas and other fuels nga may 22.7% share o 2.0 percentage points, gun transport nga may 12.4% share o 1.11 percentage points. Sumagka nga tuha 11.4% ang inflation rate on housing, water, electricity, gas and other fuels, tika nga 4.3% han Marso, samtang sumagkaliwat nga tuha 18.6% ang transport, tika nga 7.6%. Lakipliwat ha mga commodity group nga nagtalahin mas hitaas ng inflation rate among restaurants and accommodation services nga umabot ha 18.8%, tika nga 16.2%. Alcoholic beverages and tobacco nga 6.5%, tika nga 5.5%, nga recreation, sport and culture nga 7.0%, tika nga 6.9%. Samtang sumagkaliwat nga 9% ang food inflation han Abril, tika nga 5.6% han Marso. Nanguna paghatasan presyo ang fish and other seafood nga may ada 29.9%, vegetable, tubers, plantains, cooking bananas and pulses may da 13.8%, ngan fruits and nuts nga may da 22.8%. Ginsabi ni John Felix sa Balbarino han Department of Agriculture Provincial Office nga ang kakulangan supply an usahan mga rason han pagsagkan presyo han pipira nga agri-commodity sugad han isda. Sumalahi iya naghabuban supply han isda han Abril, samtang nagdamo naman ang supply han mga utanon ngan spices tungod han panahon han harvest. Dugang paniya nakakadugang liwat ha presyo ang gasto sa transportasyon, labi na kunti kang harayo nga lugar ang mga produkto. Ginsabi liwat ni sa Balbarino ang padayon nga intervention han Department of Agriculture para suportahan ang mga farmers ngan fisher folk, pinagyan paghatag in grant o pundo hayang farmers para haira enterprises ngan pinagyan kadiwa program nga nagahatag in suporta ha mga asosasyon ngan cooperatives para makapagbaligyan mas baratong agricultural products. Samtang ginsabi ni OPAS Rice Program Coordinator Ted Apura nga naabot la 62% ang rice sufficiency level han Eastern Samar, samtang 38% han bagas ang ginaangkat tikang haibang lugar. Habahin naman han Department of Trade and Industry, ginsabi ni June Aporto han Consumer Welfare Division nga padayon ang adlaw-adlaw nga price monitoring han opisina ha mga produkto nga sakop han DTI, subay han adjusted retail price kun SRP. Waray panira na obserbaran nga pagbabago han presyo han prime commodities ngan construction materials. Samtang naghabubo naman nga 73 centavos ang purchasing power of peso kon PPP ha Eastern Samar han Abril 2026, tika nga 74 centavos ang Marso. Karegsid ngan hini nga ang 1 peso han 2018, equivalente nila 73 centavos yan nga panahon, dugang nga pahayag ni Amosco. Para bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Da mga salamat kasamang Penpen Pumida. Good morning, Eastern Visayas. Alas 8:45, DNR ng LGU Calbayog magburbligay para sa housing project sa Barangay Trinidad. Ang detalya di si Suset Pretencio. Radyo Pilipinas, report. Sa lain pa nga balita, ginpasidunggan ni Mayor Raymond Uy ang pagbisita ni Engineer Dennis Lomagbas sa DNR Region 8 ngan sa iya team sa City Mayor's Office kasan Kolop Mayo 11. Sentro sa Nera Pagrestorya ang padayon nga koordinasyon para sa land survey ngan validation efforts may kalabutan sa ginpaplano nga Calbayog City Housing Project sa Barangay Trinidad. Ginpasalamatan ni Mayor Uy ang aktibo nga pagbulig sa DNR
ngan ginpabugatan an importansya sa technical nga koordinasyon agud mapadayon an mas sustainable nga proyekto pabalay para sa komunidad. Nagpahayag naman ang DNR team nga padayon sira sa paghatag sa eksakto nga survey ngan validation reports nga magiging basihan sa masunod nga development actions para sa proyekto. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Salamat Suset sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas. Damo nga mga pitad nga estratehiya ang ginhimo sa Bureau of Fire Protection. Malikyan ang insidente sa sunog gan mapanalipdat ang komunidad sin kawarai sin kinabuhi ang propriedad. Naibaroan kan Fire Senior Inspector Darwin Orsolino ang bag-o nga ginadesignar nga caretakers ng BFA Northern Samar nga sa ilarom san programa Obligasyon sa Bayan Ligtas na Pamayanan iragin pakusog ang partnership dida sa mga community labi na dida sa fire safety awareness nga kampanya kaapi na ang tutok nga inspeksyon sa mga establishmento. Ginaghatlan nira ang mga mulupyo nga aktibo nga magpartisipar labi na kung ada sira san paghimo sa community protection plan kundi gintutukib ang kausa nga risgo sa partikular nga lugar agud matagan remedyo pamaagi nga aksyon base mapudngan ang sunog. Otro nga nagpahimatngon ang pamunuan sa BFP nga tungod gaan kaudnganan nga kausa san sunog tungod san kuryente or electrical wiring doon naging panawagan ni Orsolino nga tanggalon good ang charger matapos mag-charge sa mga gadgets. Likayan ang ginsusugad nga octopus charging o damuan ginsasaksak sa sayo nga outlet. Diri maggamit sin maluya nga klase sin extension wire. Regular nga pag-check sa mga gamit nga di kuryente o appliances kitaon nga wara kinutkutan ngan iba pa. Sagdun liwat niya nga pagsilimpyohan ang mga wire ngan mga saksakan kay analikabok kung nagbubugos o nagtitiga gintitikangan sa loose connection kundi nagresulta sa ignition o pag-spark sa kuryente. Gintagan liwat bugat ni Orsolino ang kakinakahihanglan sa pag-inspect sa linya sa kuryente dirila sa mga establishmento pero dida liwat sa mga balay-balay. Ang sugad niya regular nga ipacheck ang linya sa mga lisensyado nga electrician por lo menos kada ikanapulo or 15 anyos kay nagdudugang ang load capacity sa kada balay samtang natig-iha. Yan ang bulan sa Mayo tungod kay gintalaan ni Electrical Safety Month nga may tema Electrical Safety Starts With Me. Ginaghat ni Orsolino ang responsable nga paggamit sa elektrisidad nga diri hingalimtan nga samtang yaon kuryente, yaon perme risgo sin pag-ignite nga mao ang kausa sa sunog. Sa katapusan, kinahanglan ang kada tagsa maaram sa BFP or fire station hotlines base madali ang pagtawag kung may rimalaso o insidente sin sunog. Back to you, Sir Aljun. Good morning, Eastern Visayas. Sa lain pang balita, Baybay City nakasulod sa top 10 winners sa Walang Gutom Awards 2025. Ani ang detalye sa report ni Glody Kayunda. Gipasigarbo sa Baybay City ang pagkasulod ni ini. Isip usa sa top 10 awardees sa 2025 Walang Gutom Awards nga gipanguluhan sa Department of Social Welfare and Development o galing Pook Foundation. Gipasundayag ni Mayor Jose Carlos L. Cari atol sa final presentation og deliberation ni atong Mayo 11 ang kalampusan sa food resiliency program sa syudad nga nagtutok sa pagpaligon sa food security, pagpaayo sa nutrisyon ug pagpanguna og malungtarong panginabuhian alang sa mga baybayanon. Mipatigbabaw ang Baybay City tali sa 20 ka finalist gikan sa nagkalalaing lokal nga panggamhanan tungod sa epektibo ug malungtarong mga programa batok sa kagutom ug kakulang sa pagkaon. Lakip usab sa mga nakasulod sa top 10 gikan sa Eastern Visayas ang mga lungsod sa Palumpon ug Arteche Samar. Ang maong pag-ilao sa kapamatuod sa hiniusang paningkamot sa lokal nga panggamhanan, mga kaabag nga ahensya, mag-uuma ug komunidad sa pagtukod og mas ligon ug food secure nga Baybay City. Gikan sa VSUDY DCFM, Glody Kayunda, good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Lugar nga panggamhanan sa Dakbayan sa Maasin, giaksyonan ang reklamo batok daghang langaw. Ang detalye hatod ni Dalia Orit Tatwil.
Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Aron matubag ang mga reklamo sa mga residente kabahin sa pagdaghan sa langaw, may pahigayon ng lokal nga kagamahanan sa mga asin, pinangagi sa Healthy City Initiatives Unit o City Sanitary Inspector o inspection sa mga nailangang poultry facility sa Barangay Santo Rosario sa Dakbayan sa Maasin o gingon man sa mga kasikbit nga barangay niini. Sa on-site assessment, gipahamtang sa mga otoridad ang sugkaran sa kalimpyo compliance check aron masuta ang kahimtang sa mga pasilidad. Gipahimangnuan usab ang mga operator sa striktong pagsunod sa husto nga waste management, pest management control plan ug sanitation standards aron masulbad ang problema ug malikayan ang posibleng paggrabe niini. Nag-issue usab og citation ang mga otoridad batok sa mga nakita nga kalapasan sa mga pasilidad. Nagpasalig usab ang tag-iya sa broiler farm nga limpyuhan sa labing dali nga panahon ang kinatibuk ang lugar. Padayon nga nagmonitor ang lokal nga kagamhanan aron masiguro ang pagsunod sa mga ordinansa ug maprotektahan ang maayong panglawas sa katawhan. Balita gikan sa Dakbayan sa Maasin para sa Bagong Pilipinas, Dalia Abiara Orit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Daghang salamat sa mga report, Dalia Orit Datwil. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Samtang 52 minutos na nakalabay alas 8, kadugangan nga balita tikang Didiamon First Eastern Samar Police Mobile Force Company nagdarahin serbisyo nga may kasing-kasing, libre nga turi ngan arot. Natagamtaman hin por lo menos 50 nga mga kabataan yan nga summer. Ang detalye tikang kan kasamang Daisy Bilizar. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Wara makailangan mapaso nga panahon hapaghatag hinbulig ng serbisyo han First Eastern Samar Police Mobile Force Company kunias PMFC. Iniin matapos pangunahan inasa nga community outreach activity han natad mismo han headquarters sini ha Barangay Lunang, Bungtuhan Dolores kakulop nga adlaw. Hapamumuno ni Police Major Marval Diaz, Force Commander han ESPMFC, katuyuan hanto na sabi nga aktibidad nga malibrihan gastos ang mga kaganak yan nga bakasyon. Masobrahin 50 nga kabataan upod na yung katigurangan, tika nga mga bungtuhan kan Avi Dolores ngan oras ang nakapanhimulo sin libre nga turi ngan libre nga arot. Sumalakan Major Diaz, ini nga inisyatibo in kabayan ng era misyon nga parigunan ang sumpayan han kapulisan nga daha komunidad. Ngayon lang din namin yan, particularly ngayong summer, kasi vacation pa ng mga bata, at least they will still have time para mag-heal, para pagpasok sa susunod na eskwela, okay na. Tapos, as part din ng sa hygiene din kasi ng lalaki, part din ng culture at saka tradition natin mga Pilipino. So, we chose na magbigay ng ganitong klaseng activity. Tapos big help din kasi siya actually sa mga underserved na family kasi as of now, mahal na din talaga po yung pagpapatuloy. Lalo sa mga private hospital. Even in the public, may bayad na din po kasi yung pagpapatuloy. So kahit pa paano, in our own little ways, is nakakapagpili kami kahit konting tulong para sa mga members ng community. Ngan para makuhan kalbahan kabataan samtang naghuhulatan ira turno, may ada libre nga ice cream nga gindistribueran kapulisan nga naghatagin kalipayan han kabataan. Ngan tungod kay gindumaran aktibidad yan nga summer vacation, sufisyente ang panahon ng mga bata nga mahuwasan ira ginoperahan ngan makarecover antes bumalik ang klase. Nagin malang puso ng outreach program han First Eastern Samar Police Mobile Force Company hapakipagsumpayan han iba-iba nga ahensya ngan grupo. Iniinhin lalakipan han Eastern Samar Provincial Medical Team, han Eastern Samar Police, Regional ng Provincial Advisory Group for Police Transformation and Development, Dolores Municipal Police Station, Borongan City Police Station, ngan 52nd Infantry Battalion, 8th Infantry Division, han Philippine Army. Hapagtapos ng programa igin patapod ni Major Diaz nga padayon ang pagserbisyo han First Eastern Samar Police Mobile Force Company. Subayan tinguhan Bagong Pilipinas, diin ang serbisyohan PNP and madagmit tangkod ngan inaabat. So, in behalf of our Regional Director, Police Brigadier General Jason L. Capoy, and our very supportive Provincial Director, Police Colonel Ernesto R. Macasil, dito po sa First ESPMFC, kami po ay patuloy na magbibigay ng serbisyo na may kasamang puso.
dahil sa bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Para Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongay. Da mga salamat kasamang Daisy Bilizar. Good morning, Eastern Visayas. Second quarter meeting sa Pambi, Gindumara para pagataman sa Galbayog Watershed ug Biodiversity Reserve sa Daliadin report ni Charm Pirito Balbes. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report. Ginbuhat ang ikaduha nga quarter nga regular meeting sa Protected Area Management Board, PAMBI, para sa Calbayog Panas Hayiban Protected Landscape. Ginlaygay ang pinakabago nga zoning results, mga panukala panpanginabuhian ug mga pitad para sa mas marig-on nga pag-ataman sa primera nga watershed ug biodiversity reserve sa syudad. Lakip sa mga naharampangan ang panukala nga reclassification sa pasilidad sa Calbayog City Water District tikang sa strict protection zone pakadto sa multiple use zone para mabaton ang nagtitikadaho nga panginahanglan sa supply sa tubig samtang ginmementenar ang proteksyon sa kalibungan. Ginsuhestyon liwat ang sustainable vegetable farming ug pagtindog sa abaca plantation ug fiber enterprise como alternatibo nga panginabuhian sa mga komunidad sa palibot sa protected area. Katuyuanan sa mga pitad nga samtang gintatagan prioridad ang pag-ataman sa kaguguban ng seguridad sa tubig, ginsisigurado liwat ang sustainable nga panginabuhian sa mga residente. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balves, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. 2 minutos antes sa alas 9, din nila tutubtob ang participation sa DYOG sa Good Morning Eastern Visayas pan Miyerkules nga edisyon Mayo 13. Sa garan sa nakaupod ko sa control si Rizano, yan si Joven, ini iyo nakaupod Gina Vilon. Salamat, good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Abrihan ang Ibabaw Festival 2026 sa Norte San Samar, Rida San Samar Saya 2026 nga bubuhaton sa sulod sa tulo ka adlaw, kasumpay sa pagselebrar sa nakasaisin taon katuig sa probinsya sa Norte San Samar. Magkadurdilain nga mga burhaton, pagpadayag, paisan-isan ang ginandam sa Provincial Tourism Office nga maawan mangunguna sa nasabi nga karisyuhan. Sa Mayo 22, Biyernes nga adlaw, pagbubuhaton ang surf competition, skiing competition, skate competition, kaapi na ang beach volleyball ng summer gig Riptide. Sa Mayo 23, Sabado, himuon naman ang summer fun run, bike competition, banog-banog o kite competition, ng sa gabi ang variety show. Sa Mayo 24, Domingo nga adlaw, pagbubuhaton ang cosplay showdown, school jam, dance idol, ng summer jam and rave party. Makakaapi gihapon ang creative and fun activities, face painting, henna tattoo, aisle piercing, hair braiding, sayaw-sayaw, free vaccination, and deworming, tikang sa Provincial Veterinary Office, scheme clinic, ngan surf clinic. Yan, sa iya, ngan samtang yaon pa isan-isan, aabrihan liwat sini nga tulo ka adlaw ang Summer Saya Food Park. Dito manta sa Dalakit Boulevard, kundi pagbubuhaton ini nga karisyuhan. Sa iya mensahe nasugad si Ms. Joseph Doctor ang Provincial Tourism Office nga sabot nga sa na krisis bisan makuri ang kultura ang kamutangan ang kultura nga pamatasan sang Pinoy nga maglipayon sabot nga asan pagsari nakikit-an bisan din nga dapit nga bisan sa nano nga panahon. Kaya iya ginagat ang nga tanan, puro pamilya, magsarangkay, grupo o individual nga makig-uyon, makig-angay, makiduyog o mapi nga maglipay sini nga Summer Saya 2026 libre ang pagkita ngan may premyo ang maapi sa mga paisan-isan. Sa akong panamilit, sa ngaran sa namang Regional Head Rian Arinto, ini si Aileen Lason Diaz sa Philippine Information Agency Northern Samar. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas.
Yes, og temporaryo na usab nga manamilit ang DYD sa FM. Masangalan sa mong station manager Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Villa Gonzalo, kini si Micaela Gongora, alang ning atong tulumanon. Good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, mga higala kadto ang mga balita nga nahikay para sa atong Miyerkules nga edisyon sa programang Good Morning Eastern Visayas sa Mayo 13, tuig 2026. Daghang salamat at isok Abiria gikan sa Radyo Pilipinas sa Borongan, Sir Jean Navilon, Radyo Pilipinas Calbayog, Ma'am Eileen Diaz gikan sa PIA Northern Samar, and ingon man kang ati Mikay Gongora gikan diha sa DYDC FM. Mga higala sa ngalan usab sa mga station manager Sir Dindo Alaras, naman sa ito nakauban sa Master Control Engineer Nuki Parado. Kini ang inyong alagad sa kahanginan na Aljon Malot. Sa makausa pa, daghang salamat sa inyong pagpaminaw o Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon